Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, kami po mula sa Los Angeles, California sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay nagpapaabot po sa inyong lahat na aming mga tagapakinig, lalo na nga sa aming mga bagong mga kaibigan, ng kapayapaan. Sa banal at dakilang araw na ito po ay muli po tayong makikinig ng ikapagpapatuloy natin ng pag-aaral tungkol po sa mga banal na kasulatan. At sa araw pong ito ay ipagpapatuloy natin ang ika-9 na bahagi ng ating pag-aaral. Alalaon po baga ay ang tungkol po sa tinatawag na kung sino o alin ang bato na pinagtayuan ng Diyos sa kanyang iglesia ayon sa mga banal na kasulatan. Dadapwat bago po ang lahat ay hayaan po muna natin na umiral sa ating lahat ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Atin munang ipailang lang sa kanyang banal na kaitaasan ang ating maiksing panalangin na pumupuri, sumasamba, lumuluwalhati at nagpapasalamat sa kanyang mga kabutihan sa atin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ikaw ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, sa banal at dakilang araw pong ito ay nasa iyong banal na harapan, bagaman malalayo kami sa aming mga pangangatawan literal sa isa't isa, hindi po namin ginagawang kadahilanan upang hindi po kami magkatipon-tipon sa espiritu sa iyo pong mga banal na mga salita ng katotohanan. Sumasampalataya po kaming sa 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong banal na pangalan na Kristo Jesus. Ikaw po ang sumasagitna naming lahat. Kaya naman po, Ama, tanggapin mo ang aming tao sa pusong pagpapasalamat. Maraming salamat po sa buhay, kagaling at kalakasan, magagandang pintuan ng mga kapalaran at mga kapayapaan na patuloy mo pong idinaragdag, ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, hanggang sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapatiran sa loob ng iyong banal na iglesia. Sa araw pong ito'y sinasamba ka po namin, pinupuri, niluluwalhati namin ang iyong banal at malinis mong pangalan sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman naming hindi mo tinatanggap ang pagsamba, ang pananalangin, ang paninikluhod ng iyong mga nilalang na nabahira ng sari-saring mga kasalanan at mga karumihan. Kaya naman po, bago po ang lahat, maawat mahabag ka po sa amin na alang-alang man lamang na kami nilalang mong kalarawan mo, Panginoon, mga taong hiningahan mo ng hinga ng buhay at pinagkalooban mo ng mga kaluluwa na lalong mahalaga kaysa anumang mga bagay sa balat ng lupa. Alang-alang po sa iyong mga aral na ituturo mo sa amin sa araw na ito, pagindapatin mo sana kaming lahat, Ama, maawat mahabag ka. Una po sa lahat, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sa pagkasangkapan mo sa iyong hamak at wala mong alipin, dumating nawa sa amin ang iyong mga salita at mga aral na ito lamang ang aming sinasampalatayanan na maghahatid sa amin ng mga kapayapaan, buhay, kagaling at kalakasan, hindi lamang sa buhay na ito,
kung hindi hanggang doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng magsisipakinig, lalong-lalo na po ang aming mga bagong mga kaibigan. Nakikilala mo po silang lahat, huwag mo sana silang pababayaan. At sa araw at sa oras na ito, ikaw nawa muli ang magturo sa amin. Patuloy mo lamang nakasangkapanin ang iyong walang kabuluhang alipin. Linisin mo po ang kanyang puso, banalin mo po ang kanyang kalooban, at sa aming mga kalagitnaan, maghari ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan, at ito naway makapagpalambot ng aming mga puso, matanggap namin na ikaw nga ang nag-iisang Diyos na buhay, na sa pamamagitan lamang ng iyong mga aral, kaming mga tao ay magiging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ama, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin, sinasampalatayanan, ipinakikiusap naming lahat, ibasbas mo po't bendisyon sa amin, magmula po ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon po ay dumadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ikapagpapatuloy natin ng ating pag-aaral ng mga hiwaga ng langit na nakasulat po sa mga banal na kasulatan. At bago po tayo dumako sa ikasyam na bahagi, tulad po ng ating kinagagawian, ay atin po munang sauyan o panumbalikan ang napakinggan natin ng nakalipas na pag-aaral, ang ikawalong bahagi ng ating pakikinig. Kung natatandaan po ninyo ang napag-aralan natin ng nakalipas na pagkakati po natin sa Espiritu, kung ano ang tinatawag na iglesia at ang pagkakatayo nito. Niliwanag po sa atin na ang iglesia po pala ay hindi yung literal na iglesyang na naituro sa atin ng ating mga iglesyang kinagisnan at maging ng ating mga magulang. Naakala natin kapag binabanggit ang iglesia, yun ay bahay-sambahan, may krus, may kung ano-anong dekorasyon. Itinuro po sa atin na ang iglesia po pala ay hindi po materyang bagay. Ang iglesia po ay napakinggan natin ay walang iba kung hindi ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ang ulo ng katawan, sa makatwidbaga ay ng iglesia. Ang wika sa atin sa Kolosos sa kanyang 1:18. At ang katawang ito, ang pinakaulo, ang pinakapresidente, na siyang ating pinakaguro, saserdote ng ating mga kaluluwa at pinaka-obispo natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang wika nga sa atin, 12:27 ng unang Korinto, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Natutuhan po natin kung papaano bumangon ang salitang iglesia sa banal na kasulatan. Sa matandang tipan po ay wala tayong nababasang iglesia, mga kapatid. Walang salitang iglesia na napasulat kahit minsan o isang ulit man lamang. Sapagkat wala pa nga po noon ang salitang iglesia. Dadapot bago nagkaroon ng iglesia, daang-daang taon muna, mga humigit kumulang 600 taon, kapanahonan ng mga propeta na katulad po ni Propeta Hosea, sa 2:23 ay kanyang sinabi, itatatag niya ang aking bayan, aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magtatayo, at ako'y magdadalang habag sa kanya, na hindi nagtamo ng kahabagan. Humigit kumulang 600 taon, panahon ng mga propeta, ang Diyos ay nagpanukala na magtatatag siya ng isang bayan para sa kanya sa lupa, bayan na hindi niya sariling bayan, bayan na hindi mga Israelita. Alam natin, sa matandang tipan, walang pinakamahalaga kung hindi yung bayan niya sa laman, walang iba kung hindi yung mga Israelita nga, yung 12 angkan.
na hinango niya sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Datapwat, sa Hosayas ay nagpanukala siya. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan sapagkat hindi mga Israelita, sila ay mga hentil. Hindi ko bayan, labas sa bansa. Labas sa bayang pag-aaring sarili ng Diyos ng mga Israelita. At sila'y tatawagin kong aking bayan, aking mga anak, at sila naman tatawagin ako ang kanilang Diyos. At para ito po ay matupad, mga kapatid, sa pamamagitan mismo ni Propeta Moses, sa Deuteronomio 18:15, ang Diyos ay nagpauna ng magbalita sa mga tao, palilitawin sa iyo, sa gitna mo, palilitawin ng Panginoon Diyos ang isang propeta na katulad ko, at pagdating niya sa kanya na kayo makikinig. Deuteronomio 18:15. At nang dumating nga po ang katuparan ng hulang yaon, aklat ng mga gawa 3:22, pinatunayan ng mga apostol yung propeta na manggagaling sa kalagitnaan nating mga Israelita na katulad ni Moses, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga't sinasabi sa Romanos 9:5, sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo. Yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, magtatayo ang Diyos ng isang propeta na katulad ko mula sa gitna ng Israel. Ang ating Panginoong Hesukristo po mula sa angkan ng mga Hudyo. Mga kapatid, kaya nga 9:5 ng Roma, naliwanagan natin, at sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na maluwalhati magpakaikailanman. Sa makatwid, yung Kristo na yon ang Diyos mismo na hinuhulaan ni Propeta Moses. Pagdating ng Kristo na yon, sa Kanya na makikinig ang mga tao. Unang-unang na nga, yung inabutan ng pagkakatawan tao na mga anak niya, na mga Israelita. Kaya nga nang magpapasimula ng mangaral ang Panginoong Hesukristo, humigit kumulang anyo 30 hanggang 33 ang wika ng Panginoon, hindi ako naparito para sa sanglibutan, kung hindi ako'y naparito para hanapin ko ang mga nawawalang mga tupa sa angkan ng bahay ng Diyos o ng Israel. Kaya nga mga magulang at mga kapatid, nalaman po natin at natutuhan natin, ang ating Panginoong Hesukristo ang siya nang dapat pakinggan ng mga tao. At una-una na nga po, tinawag niya ang 12 mga apostol, at sa pamamagitan ng 12 apostol na ito, na inilagay niya sa loob ng kanyang iglesia o sa kanyang katawan, nang siya nga po ay nagkatawang tao, nagtayo siya ng iglesia. Sa 16-18 ng San Mateo, itatayo ko ang aking iglesia, nagkaroon ng iglesia, inusig, una-una ni Apostol Pablo, at ang iglesyang ito, dito inilagay ang mga apostol, ang mga propeta, ang mga himala, ang mga pagpapagaling, ang pamamahala, mga magulang at mga kapatid. Ito ang katawan ni Kristo. Nagkaroon po ng iglesia, nagpasimula na napasulat sa Biblia, San Mateo 16:18, ang salitang iglesia. Walang iba kung hindi ang katawan ni Kristo, at ang katawan ni Kristong ito na siyang iglesia na kinaroroonan ng mga apostol at ng mga propeta, ng pagpapagaling ng mga himala, ng pangangaral ng ebanghelyo, ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa, Kolosos 1:14, na siyang kinaroroonan ng katubusan ng ating mga kapatawaran, ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa.
mga iginagalang na mga magulang namin at mga kapatid. At ito lamang po, ito lamang iglesyang ito na itinayo ng Panginoong Hesukristo, una-una sa Jerusalem ng Hudiya, at ipinangaral ni Apostol Pablo sa labas ng bansa ng Israel, kaya nakarating sa atin, tayong mga Pilipino, tayong mga taga-ibang bansa. Kaya nga ang wika sa Galacia sa 3:27 hanggang 29, ngayon nga ay wala ng Grego, wala ng wika nga mga Hudyo, at wala ng Pilipino, wala ng Koreano, wala ng kung ano-anong mga rehiyon sa lupa at mga wika nga pagkamamamayan ng tao, sapagkat ang lahat ng mga tao, Pilipino man, Inchik man, Hudyo man, Grego man, Amerikano man, kapag sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at maging bahagi ng kanyang katawan, mga magulang at mga kapatid, maging bahagi ng katawan ni Kristo, ang wika ng banal na kasulatan, ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, ang katawan ni Kristo. At ang wika nga po ng mga santong sulat tungkol sa iglesia, mga kapatid, sa Efeso, sa kanyang 5:22, 23 at 25, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. At sa 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo, na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya o dahil sa iglesia. Ang iglesia po na itinayo ng Panginoong Hesukristo, ito lang ang napasulat sa Biblia. Mga kapatid, na tiyak na ililigtas niya sa kanyang ikalawang pagparito, at ang lahat ng naririto sa loob ng iglesia na kanyang itinayo, kailanman ay hindi pananaigan ng tinatawag na mga pintuan ng Hades, at ang Hades kamatayan, ang kamatayan po ay ang impyerno. Napakaliwanag po, ang iglesia, naroroon ang kaligtasan ng tao, ng kaluluwa ng tao. Kaya naman sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, pagkatapos po na natutuhan natin yung iglesia, at hindi naman po nakalimutan yan nalagyan ng pangalan. Ano ang pangalan na ikinapit ng ating Panginoon sa kanyang iglesia? 2:14 ng unang Tesalonica, buksan po ninyo. At ito na lamang ang dapat tularan nating mga tao sa huling araw. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Bakit sa Judea? Doon po naroon ang Jerusalem, doon po itinayo niya una-una ang iglesia. Iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino po ang may-ari? Kay Kristo Jesus. Tayo nagsisitulad na lamang sa mga iglesia ng Diyos. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Kaya sa huling araw, tayo pong mga nananampalataya, kaanib, at magiging kaanib pa lamang, kung loloobin ng Diyos sa ating mga bagong kaibigan, sana'y maliwanagan kayo. Kapag tayo naging kaanib na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tutularan na lamang natin. Hindi na tayo kailangan magtayo pa ng ibang iglesia. At ang iglesyang ito lamang po ang nakasulat sa Biblia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, Aklat ng Mga Gawa 20:28. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaralan kung sino o alin
ang bato na pinagtayuan ng Diyos sa kanyang iglesia ayon po sa mga banal na kasulatan. Kung bakit po ito ay dapat nating maunawaan, ibig po ng Diyos na huwag tayong maligaw ng ating pagtatayuan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat marami pong relihiyon sa balat ng lupa, na ito nga po ang mga relihiyon na mga bulaang propeta na hinulaan ng Panginoong Hesus. Sa San Mateo 24, basahin ninyo ang lahat ng mga talata sa pangkat na yan. Ang unang-unang palatandaan bago magunaw ang sanglibutan, bago hatulan ang mga tao, ay magsipag-ingat tayo sapagkat sa atin ay paririto ang mga bulaang propeta na magsasabing, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, nasa amin ang buhay na walang hanggan, nasa amin ang pagliligtas. Magsipag-ingat kayo. Sapagkat sa huling araw, maraming magsisipa rito sa inyo. Huwag ninyo silang paniwalaan, ililigaw nila ang marami. Kaya nga ibig ng Diyos, ibig ng Panginoon, huwag tayong mailigaw. Nino man. Lalo na nga po kung ang pag-uusapan ang pagtatayuan ng ating mga kaluluwa. Ang dami pong relihiyon nagsisipagturo, yung kanilang mga leader, yun daw ang tinatawag na kinaroroonan ng Kristo. Nasa pamamahala ng sugong anghel namin ang kaligtasan. Pag hiwalay kayo sa amin, hiwalay kayo sa aming obispo, hiwalay kayo sa Diyos, wala kayong buhay na walang hanggan. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatias 1:8, basahin ninyo. Kahit na kami, o anghel na maluwalhati galing sa langit, dumalaw sa inyo at magturo sa inyo ng ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap sa amin, itakwil ninyo. At sa maraming mga talata ng kasulatan sa Bagong Tipan, ang mga apostol nagsisipagsabi. Silang gumagamit ng mga magagaling na mga talumpati. At sa pamamagitan ng mga talumpati nila, mga magagandang paliwanag, mga kapatid, inilalayo kayo at inililigaw kayo ng landas, inilalayo kayo sa ating Panginoong Hesukristo at sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo, ipagbibili kayo. Scam. Kaya sa huling araw na ito, lahat ng relihiyon, sinasabi ko sa inyo, magalit na kayo sa akin, lahat ng relihiyon, nababasa ninyo sa mga advertisement, sa radyo, sa telebisyon, sa lahat ng media. Kapag humingi na ng donasyon niya, ng salapi, ng kwarta, layasan na ninyo ang wika ng mga apostol. Ipangangalakal kayo, will make merchandise of you. Kaya nga, dapat nating ingatan ang kaluluwa natin. Baka ang kaluluwa ninyo ay maibabaw ninyo sa sino mang mga bulaang apostol na hinuhulaan ng Panginoong Hesukristo. Hindi kayo pakakainin ng salita ng katotohanan, hindi kayo pagmamalasakitan, ang ipagmamalasakit nila ang kanilang sariling mga bulsa at ang kanilang sariling mga tiyan. At alam natin, merong mga relihiyon ang itinuturo, ang pinagtayuan daw ng iglesia ng Diyos ay si Pedro. Ayan. Kaya nga po, kailangan ito matutuhan natin. May mga relihiyon ang ipinakikilala, ang pinagtayuan ng simbahan o ng iglesia ay si Pedro. Kaya si Pedro daw unang papa sa Roma. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Cirilo, kayong mga Katoliko. Sa halip na magalit kayo sa akin, magbukas din kayo ng Biblia. Makipag-aral kayo sa amin. At hindi namin kayo nililin lang, hindi namin kayo niloloko. Una-una, hindi namin hinihingi ang abuloy ninyo. Hindi namin ginagamit ang pangalang Kristo para, maghandog kayo, mag-abuloy kayo, magbigay kayo ng ikapo. Wala po kaming ganyan, nakatulad ng nakikita ninyo sa lahat ng relihiyon. Nilalahat ko na, send your donation, send your tithing.
Dito po wala. Kalimutan natin ang pera. Ang pera pinagmumula ng lahat ng kaguluhan. Kalimutan ninyo ang salapi. Ang isipin natin yung ikaliligtas ng ating kaluluwa. Paano maliligtas ang ating kaluluwa? Kanino natin dapat itayo ang ating mga pananampalataya, ang ating mga kaluluwa? Kay Pedro ba? Sapagkat sinabi na ikaw ay Pedro, 16:18 ng San Mateo, at sa ibabaw ng batong ito, ang sabi ng mga iba, yung pangalan ni Kang Pedro, ang ibig sabihin ay bato. Kaya kay Pedro, ika itinayo. Nakita na ninyo? Kaya bumangon yung simbahang Katoliko, si Pedro ginawang bato na pinagtayuan. Si Pedro nga ba ang pinagtayuan? Kaya tayo mag-aaral ngayon. At ang mga protestante naman, malaking literal na bato. Kaya may mga simbahang protestante, literal, makikita ninyo yung simbahan nila itinatayo sa talagang bundok na may malalaking bato. Ayan, ika. Sa ibabaw ng bato, literal na bato. At yung iba naman, ginagamit yung kanilang mga obispo, sugong anghel, yan ang bato. Yan. Pag nakatayo ka dyan sa ating matandang kapatid na yan, wala kang impyerno. Siguradong sigurado ka. Kaya pag ikaw ay hiwalay sa sugong anghel sa huling araw, impyerno ka. Kaya lagi kayong magbibigay ng abuloy, lagi kayong magbibigay ng ikapo. Tuwing birthday ng matandang kapatid, kahit patay na, magbigay kayo ng aginaldo. Eh, yan ba'y nasa Biblia? Maliligtas ba tayo sa ganyang kaparaanang itinuturo ng mga bulaang iglesia? Napakarami. Lahat ng iglesia, lahat ng reliyon, salapian, mga kapatid, buksan natin ang itinuturo ng mga santong sulat. Saan itinayo ng Diyos ang kanyang iglesia? Balikan natin ang San Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang atin pong binasa ay Tagalog. Ang ating gramatika, ang ating lengwa, mga kapatid, ang ating dila, ang ating salita, ibig ko pong malaman natin na wala pa sa tinatawag na kasakdalan ang Tagalog language natin. Sapagkat dito, binabanggit, sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro. Binanggit ang pangalang Pedro, at nagkataon yung pangalang Pedro, ang ibig sabihin ay bato. At ang sumunod na sinabi, sa ibabaw ng batong ito. Akala ng simbahang Katoliko, sa ibabaw ng batong ito, nasa kanila, sa ibabaw ni Pedro, itatayo ko ang aking iglesia at hindi magsisipanaig laban sa kanya ang mga pintuan ng Hades. Ang tanong ay kunin natin sa Bibliang pinanggalingan ng Tagalog, lalo na nga po sa King James Version, yung original na pagkakasalin mula sa Griego at salitang Ebreo. Buksan po natin ang 16:18 sa San Mateo, Saint Matthew. Ito po at aking babasahin. Makinig po kayong mabuti. 16 and the verse is 18. And I say also unto thee. Ito po, English to, original version. And I say also unto thee, that thou art Peter. And, eto na po, and upon this R-O-C-K, and upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Nakita na ninyo? Sa Bibliang Ingles, ano sinasabi? Upon this rock. Sa ibabaw ng malaking batong ito. Kaya dapat mag-aral tayo. Ay, hindi ba kapatid na Cirilo, yung tinatawag na Pedro ay bato? May totoo naman po yun. Alam po ba niyo salitang
Peter sa Ingles, Pedro sa Kastila, yun po ay sa salitang Grego ay Petrus. Ano po baga ibig sabihin ng Petrus? Maliit na bato. Kaya nga kung ito'y itutuwid natin sa lalong mainam na pagkaunawa para wag tayong maligaw, ay sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay maliit na bato, Petrus. At sa ibabaw ng malaking batong ito, rock, R-O-C-K, Petram. Sa tinatawag na Grego, Petram. Iba yung Petrus, iba yung Petram. Sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya dito pa lamang napakaliwanag na po. Hindi po kay Pedro itinayo ang kanyang iglesia. Ngayon, ang tanong natin, para lubos tayong maliwanagan, ilang uri nga po baga ng bato? Merong binabanggit ang banal na kasulatan. Ilang uri ng bato? How many kinds of, shall we say, stones, rocks? Nakita na ninyo sa English, iba eh. Sa Tagalog, ilang uri ng bato? Sapagkat sa ating mga Pilipino, hindi pa nga tayo maunlad sa ating salita eh. Kapag sinabi nating bato, yung buhangin, bato yon. Para maniwala kang yun ay iba sa ibang bato, babanggitin natin yung salitang buhangin, maliliit, pinong-pino ng mga bato. Yung mga batong nasisikaran natin sa lansangan, yung mga graba, bato. Bato rin yun. Yung mga bato sa bundok, kung tawagin natin, bato. Maliit man, graba man, buhangin man, sa Pilipino, ang lahat ng yaon ay mga bato. Sa Biblia, lalo na nga kung ang babasahin natin ay English, ilang uri ng bato meron sa banal na kasulatan. Basahin po natin una ang aklat ng mga awit 18.1. Tatagalogin ko na. Pero sa King James Version, ganun din sa English. 18.1, iniibig kita, O Panginoon, na aking kalakasan. Ang Panginoon ay aking malaking bato. The Lord is my rock, R-O-C-K sa English. At aking kuta, aking tagapagligtas, aking Diyos. Sa makatwid, ang Diyos, aking malaking bato. My God, my Lord is my rock, rock of my salvation. Sa Bibliang English, aklat ng mga awit, 18.1 at 2, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog, ang Diyos, ang Panginoon, ang wika ni Propeta David, ang aking malaking bato. Malaking bato. Yan, diniretso, malaki, rock. Sa Bibliang English, R-O-C-K, rock. Yan ang unang bato na ipinakikilala ng Biblia. Sino pa? Ano pa? Sa unang Korinto 10.4, at lahat ay nagsiinom din naman ng isang inumin din namang ayon sa Espiritu, sapagkat sila'y nagsiinom sa bato na ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Atin pong basahin sa Bibliang English. Ito po. And did all drink, at ang lahat ay nangagsiinom, the same spiritual drink, nang gayon din namang inumin sa Espiritu, for they drank, sapagkat sila'y nagsiinom of that spiritual, R-O-C-K, sapagkat sila'y nagsiinom sa malaking bato, sa Espiritu, that followed them, na sumunod sa kanila, and that rock, at ang batong yaon, ang malaking batong yaon ay si Kristo. Unang bato ay pinakilala, ang wika ni David, ang Panginoon, ang Diyos, aking malaking bato. Ang ikalawang bato, malaking bato, ang ating Panginoong Jesucristo, nagpainom. Ang tinutukoy dito yung mga Israelita. At kung babasahin ninyo sa kasaysayan ng kanilang sa Exodus,
habang sila'y naglalakbay doon sa ilang, kapag nauuhaw sila, talagang literal, merong bato na malaki na sumusunod sa kanila. At isipin ninyo, marahil hindi kayo maniniwala, yung batong yaon na ipinag-utos ng Diyos, nagugutom ang aking bansa, ang aking bayan, pati ang kanilang mga hayupan, merong batong susunod sa inyo, Moses, paluin mo ng iyong tungkod, ng tungkod ninyo ni Aaron. At sa tuwing papaluin nila, bumubukal ang tubig. Literal na tubig, nakainom, na walang pagkauhaw ng bansa ng Israel, maging ng kanilang mga hayupan. Ang batong yaon, ang malaking batong yaon, that big rock, that rock is none other but Christ. Ngayon, sasabihin ninyo, imposible naman yun. Sa inyo, imposible. Sa amin po, sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, wala pong imposible. Kung ibig ng Diyos, maging malaking bato. Kung ibig ng Diyos, maging punong kahoy na hindi na natutupok. Kung ibig ng Diyos, maging kalapate. Ibig ng Diyos, maging larawan ng tao. Wala tayong pakialam. Kaya ng Diyos yun. Kang mukha ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, sa tao, ito imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Ngayon, ang ikatatlo na ipinakikilala na bato, eto na nga po, makinig kayong mabuti, kay Pedro, makinig kayo. San Juan 1:42, buksan ninyo ang inyong Biblia. At si Pedro ay kanyang dinala kay Jesus, at siya'y tiningnan ni Jesus nang ipakilala ng kanyang kapatid na si Andres, itong si Pedro, mga iginagalang na mga magulang po namin at mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Si Pedro po, noon lang nakita ng ating Panginoon, hindi niya kilala, pero ano sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? At siya ay kanyang dinala kay Jesus. At si Pedro ay tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon? Hindi. Ngayon lang nagkita, pero alam nga po ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga bagay sapagkat siya nga po ang Diyos. At sinabi ni Jesus kay Pedro, ikaw ay si Simon, na anak ni Juan. Kaya kung tawagin ito sa ibang talata, Simon Bar Jonas. Yung Jonas kumakatawan sa Juan, yun ang tatay ni Simon. At yung Bar, ang ibig lang sabihin, Bar, pag binabanggit sa Kahudyuhan, yung salitang Bar, yun ay anak. Kaya Simon Bar Jonas sa ibang mga talata. Tatawagin kang Cephas. Ito po, ang Panginoong Jesucristo nagbigay sa kanya ng pangalan, no? Tatawagin kang Cephas. Ano ba ibig sabihin ng Cephas? Yung Petrus nga po sa Griego na kung liliwanagin ay Petrus. Pedro, maliit na bato. Which by interpretation sa Bibliang Ingles ay stone. Makinig kayong mabuti. By interpretation, thou shall be called Cephas, according to St. John 1:42. By interpretation, ang wika ng Biblia is a stone, maliit na bato. Kaya si Pedro, maliit na bato. Ngayon, itanong natin, meron pa bang bato na ipinakikilala ang Biblia? Ito po, ang ikaapat na bato. Sa unang Pedro 2:4, na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay, kayo ang kausap mga tao, mga tao, ito'y mga mananampalataya, na kayo ay magsilapit sa kanya na isang batong buhay. Ito po yung mga tumanggap na ng kanyang mga salita, na bautismuhan na, naging mga kapatid na sa iglesia ng unang panahon, na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan itinakwil ng mga tao. Kayo ay isang batong buhay. Ang mga mananampalataya po sa ating Panginoon, mga batong buhay, na kayo'y itinakwil ng mga tao. Datapwat sa Diyos ay hirang at mahalaga. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay, ayan, tayo na mananampalataya, natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain sa ukol sa Espiritu na nakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo.
ako, kayo, tayo, na nabautismuhan sa loob ng katawan ni Kristo, sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayong mga miyembro, tayo man ang pinakamahirap, tayo man ang pinakakaunti, tayo man ang pinakawalang kabuluhan, itinakwil tayo ng mga tao sa Panginoon Diyos. Tayo ang hirang pinakamahalaga, mga batong buhay. Ang mga mananampalataya, mga batong buhay. Hirang mahalaga sa paningin ng Panginoon at ginawa tayo na bahay ng Diyos sa Espiritu. Hindi ba kayo natutuwa? Ayaw ba ninyo na maging bahagi ng bahay ng Diyos? Katawan ng Diyos? Iglesia ng Diyos? Na kanyang ililigtas? Mga baliw na tao lang ang ayaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag na po na tayong mga mananampalataya, tinawag ring mga bato at hindi basta bato, mga batong buhay. Pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi kamukha ng ibang klaseng wika nga mga tao sa lupa na walang pananampalataya o mali ang pananampalataya. Hindi sila tinatawag na mga batong buhay. Mga kapatid. Ngayon ang tanong po natin, ano ang ika-5 na bato? Pagkatapos na maituro ang Diyos, Panginoong Diyos, malaking bato. Ang Panginoong Jesucristo, malaking bato. Ang mga apostol, tulad ni Pedro at ang kasama pa niya, maging si Apostol Pablo, Pedro, si Bartolome, si Felipe, ang lahat ng mga unang 12, ito ay mga bato. Mga kapatid, si Simon Pedro tinawag na Petrus, maliit na bato. At ang mga mananampalataya, mga batong buhay. Naliwanagan natin yan. Ang ika-5 bato, Mateo 4:3, ito po. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Putulin ko po muna. Sa pagkakataon pong ito, mga magulang at mga kapatid, sa pagkakataon pong ito po ang tagpo na tinutukso na ang Panginoong Hesus ni Satanas pagkatapos na mag-ayuno siya ng 40 araw at 40 gabi. Gutom na gutom at uhaw na uhaw, dinala siya ni Satanas sa ilang. Si Satanas ay dumampot ng bato at sinabi sa kanya, Jesus, alam kong gutom na gutom ka na. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, narito ang bato, yung literal na bato sa bundok. Literal na bato sa bundok. Ipag-utos mo na gawing tinapay para makakain ka. Dadapwat, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatwid, ika-5 bato, literal na bato sa bundok. Naliwanagan natin, 5 uri ng bato. Ang una, ang malaking bato, ang Panginoon at ang Diyos. Ang ikalawa, malaking bato, si Kristo. Ang ika-3, maliit na bato, si Pedro. Tinawag na bato, ang Panginoong Hesus pa. Ang nagbigay sa kanya ng pangalan, tatawagin kang Cephas. Simon, tatawagin ka ng Cephas. By interpretation, a stone. A small, a stone. Maliit na bato. Mga magulang at mga kapatid. Pero ang Diyos, ang Kristo ay rock. R-O-C-K. At ang ika-3, ang ika-4, ang mga alagad, ang mga miyembro. Tayo na nabautismuhan, naging mananampalataya, tayo ay mga batong buhay. At ang ika-5, yung ordinaryong bato sa bundok. Ngayon, ang tanong, sa 5 mga batong ito na binanggit sa atin ng Biblia, makinig po tayo para may matutuhan tayo. Sa 5 uri ng mga batong ito na binanggit ng Biblia, kanino po itinayo ang iglesia? Ituloy po natin ang pagbabasa ng Biblia.
Basahin po natin sa aklat ng mga taga-Efeso 2:19, ang wika po ni Apostol Pablo ay ganito. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay. Ang kausap po ni Apostol Pablo, alam natin si Pablo ilaw sa mga hentil. Siya po ang nagdala ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, sa bansa na labas ng Israel. Kaya itong mga taga-Efeso, ito hindi mga Hudyo, hindi mga Israelita sa laman. Ito'y sari-saring sama-samang uri ng mga wika nga ng mga tao na kanyang naturuan at nabinyagan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano po ang kanyang sinasabi? Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo ay mga kababayan na, nakasama ng mga banal. Alam natin, yung mga banal, yun ang unang mga nakomberte at mga unang nakasama ng Panginoong Jesucristo. Una, ang 12 apostol at ang mga nabautismuhan nila, mga unang mga banal yan. Kasama na kayo ng mga banal, kasama na tayo nila Apostol Pablo, ni Apostol Pedro. Kasama na tayo nila Birhen Maria, kasama na tayo ng mga unang mga lingkod ng Diyos, ng Panginoong Hesus, at sangbahayan ng Diyos. Bahay na tayo ng Diyos. Ano ngayon kung bahay na tayo ng Diyos? Ano ibig sabihin nito? Na mga itinatayo sa ibabaw. Makinig kayo. Ano ba itinatayo? Ano ba itinatayo ng mga mananampalataya? Yung kaluluwa natin. Saan tayo itinayo? Saan tayo nakatayo? Nang maging bahay tayo ng Diyos? Sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Tayo nakatayo na rin sa kinatatayuan ni Pedro, ni Andres, ni Juan, ng kung sino-sinong mga unang mga lingkod ng Diyos. Sa kanilang kinatatayuan, nakatayo na rin tayo. Sino yung kinatatayuan nila? Na si Kristo Jesus, ang pangulong bato sa panulok. Sa makatuwid, kanino itinatayo ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tao, ang kanyang bahay, ang kanyang sariling katawan, ang kanyang mga mananampalataya? Sa dakilang bato sa panulok, sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, ako kayo na nagpabautismo sa katawan ni Kristo, hindi tayo nakatayo kay Pedro na maliit na bato. Hindi tayo nakatayo sa literal na bato sa bundok na walang kaluluwa yung mga yan. At si Pedro, kung itatayo ninyong kaluluwa ninyo dyan, si Pedro natutulog pa sa kanyang libingan. Hindi pa pumapanik sa langit si Pedro. At gayon din si Birhen Maria. Wala pa pong pumanik sa langit maliban kay Enoch at kay Elias, na yan ay matututuhan natin sa darating na mga araw. Wala pang pumanik sa langit at walang makapamamagitan na mga taong patay na, maging mga apostol at mga wika nga, mga propeta. Pag ang tao'y patay na, wala na po. Hindi po pwedeng magligtas. Hindi tayo pwedeng banalin ng dugo ng tao. Hindi tayo pwedeng banalin ng mga taong matagal nang patay. Mga magulang, iisa lang ang hindi nakakita ng kamatayan. Ang ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus. Huwag nating isama si Enoch at si Elias, sapagkat si Enoch at si Elias, mga tao na lumakad na kasama ng kanilang Diyos o kasama ng ating Panginoon Diyos, nakalugod sa Diyos. Kaya si Enoch, nung unang panahon ng kanyang kapanahunan, hindi na nasumpungan, tinangay na niya sa langit, hindi nakakita ng kamatayan. At si Elias naman, ipinasundo ng karosang naglalagablab na apoy, kasama ang mga naglalagablab na mga kabayo, tinangay sa langit. Ang wika ng mga banal na kasulatan. Dadapwat ang pinag-uusapan natin ngayon, ang tanging makapagliligtas sa atin, hindi tao. Hindi wika nga, bato.
na ordinaryong bato. Kaya ang kaluluwa natin, wag nating itatayo kay Pedro o kanino mang mga apostol at mga obispo na nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan, mga sugong anghel ika. Sa huling araw, wag tayong magtatayo ng kaluluwa natin sa sino mang tao. Kanino lamang natin itatayo? Sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Kanya rin nakatayo ang mga apostol, sa Kanya rin nakatayo ang mga unang mga banal, sa Kanya nakatayo ang mga tao na pagkakalooban niya ng kaligtasan, sapagkat ang dakilang bato sa panulok, ito ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagkatawan tao para ibigay ang kanyang sariling dugo upang ang sino mang sumampalataya, magpabautismo sa kanyang iglesia na tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na siyang kinaroroonan ng katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Malinis tayo at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa dakilang bato sa panulok, pangulong bato. Si Kristo ang ulo ng katawan. Tandaan ninyo, Colosos 1:18. Kaya siya nga ang ulo ng iglesia. Bakit siya ang ulo? Siya ang malaking bato, ang pangulong bato, kinatatayuan ng ating mga kaluluwa. At sa Efeso rin 2:21, na sa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kaya tayo pong mga tao na mananampalataya, mga magulang, tayo ang bahay ng Diyos. Ang Diyos hindi tumitira sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Lahat ng katedral na yan, susunugin, wawasakin, gigibain ng Diyos yan. Baliwala yan. Lahat ng bagay na nakikita ng mata ng tao. Datapwat kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, mga magulang at mga kapatid, at lantay ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang wika pa man din 2:22 ng Epeso, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Tayo po ang bahay ng Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga palatuntunan. Pwede bang maglagay pa ng ibang bato na pagtatayuan? Katulad nga ng simbahang Katoliko, si Pedro ika ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kaya naman si Pedro, unang papa sa Roma. Niloloko ninyo kami Napakaraming taong niloko ng simbahang kinagisnan. Una-una po, ang simbahang Katoliko, Iglesia Apostolika Katolika Romana, ay bumangon, humigit kumulang 500 taon pagkatapos ng ating Panginoong Hesukristo. Nang maitayo ang simbahang Katoliko, 523, pinasimulan niya ni Constantino, isinunod na pinagtibay ni Justiniano at ng nagali-haliling mga emperador ng Roma, mga magulang, at kanilang opisyal na tinawag na nung una Iglesia ng Kabanal-Banalan Diyos na nasa Roma. Ayon po sa matatandang kasaysayan, sapagkat sa Roma nakapagtayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus si Pablo. Kaya nga sa banal na kasulatan sa New Testament merong Romans. Pero darating tayo dyan, mga kapatid at mga magulang. Ang pinag-uusapan muna natin, ang bato na pinagtayuan ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 30 hanggang 33. Ang iglesyang ito itinayo sa malaking bato na siya rin ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi na ito pwedeng palitan. Hindi mo pwedeng sipain ang Panginoong Hesukristo at maglagay ka ng ibang bato at magtayo ka ng ibang iglesia. Totoo ba yan? Basahin natin unang Korinto 3:11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Sino ba itong nalalagay na? Na ito ay si Kristo Jesus. Napakaliwanag po. Hindi po pwedeng maglagay tayo ng ibang bato na pagtatayuan ng ating kaluluwa. At kung sa atin may mangaral,
May magsabi sa atin, oy kapatid na Cirilo, sumama ka sa amin. Si Pedro, ang pagtatayuan namin ng kaluluwa mo. Ano sasabihin ninyo? Alis dyan! Alis dyan! Kolosos 1:8. Kahit na kami o mga anghel na maluwalhati galing sa langit mangaral sa inyo ng ibang bato na pagsasaligan ng inyong kaluluwa. Hoy Cirilo, ang obispo namin, sugong anghel sa huling araw, sumama ka sa amin. Paghiwalay ka sa sugong anghel, wala kang buhay na walang hanggan. Ano sasabihin natin? Alis dyan! Alis dyan! Itakwil ninyo. 1:8 ng Galasias, kahit na ang mga apostol, kahit na anghel na maluwalhati, kahit na si Anghel Gabriel, magtuturo sa inyo ng ibang bato na pagsasaligan, alis dyan! Itakwil ninyo ang wika ng mga banal na kaso. Hindi pwedeng palitan ang kinasasaligan na. Hindi pwedeng palitan yung foundation. Hindi na pwedeng alisin pa yung pinagtayuan ng kanyang sariling katawan. Hindi pwedeng ang katawan ng Diyos ay masalig sa mga tao. Ang ibig lamang sabihin, mga kaibigan at mga tagapakinig. Ano ba naman ang isang wika nga napakagandang bagay na mapanghahawakan ng bawat tao na nakatayo sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po, basahin natin, unang Pedro. Si Pedro mismo ang magpapatunay, mahalaga. At huwag tayo sa kanya tatayo. Mahalaga, nakatayo tayo sa ating Panginoong Hesukristo, malaking bato ng ating kaluluwa. Bakit? Anong wika ni Apostol Pedro mismo? Ito po, 2:6, unang aklat ni Pedro. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang at mahalaga. Sino yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sumasampalataya sa Kanya, kanino? Kay Kristo, ay hindi mapapahiya. Ang mapanghahawakan ko, ang aking magiging wika nga katibayan. Kapag ako'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang dakilang bato sa panulok, kapag ang kaluluwa ko'y itinayo ko sa aking Panginoon na malaking bato at salalayan at sandigan ng aking kaluluwa at ng aking kaligtasan. At hindi sa mga tao, hindi kay Pedro mismo, at hindi sa ordinaryong bato. Anong wika ni Apostol Pedro, unang aklat 2:6, ang sumasampalataya sa Kanya o sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi mapapahiya. Ayan. Hindi ako mapapahiya. Matibay na matibay, matatag na matatag ang aking kaluluwa. Ngayon, ang tanong natin, ano nga ni Kristo ang iglesia na nakatayo o nakasalig sa Kanya? Inuulit na naman yung sermon natin ng nakalipas. Alam na natin, si Kristo ang ulo ng katawan. Bakit nga ulo? Sapagkat siya nga ang pundasyon ng iglesia o ng katawan. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Ano ba nasa iglesia? At anong katunayan na ito nga ang kanyang sariling katawan? Sa kanyang 1:14 ang wika ng Kolosos na siyang kinaroroonan ng katubusan at ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang iglesia na kanyang katawan, dito lamang tayo magkakaroon ng kapatawaran, mga iginagalang na mga kapatid. At ang wika ni Apostol Pablo 1:24, Kolosos din, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Sa makatwid, yung iglesia, katawan ni Kristo, espiritual na katawan ni Kristo, hindi yari sa material na wika nga, tabla, kahoy, ginto, pilak, pako. Hindi po. Espiritual na katawan ni Kristo, ito'y kapulungan at wika nga,
yung katipunan ng mga tao. Totoo ba yan? Unang Korinto 12:14. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kung hindi marami. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, 12:28 ng unang Korinto rin. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kung hindi marami. Sa makatwid, yung katawan, marami. Anong tinutukoy na marami doon sa katawan? Sangkap, kung paanong tayo, may mata, may tenga, may buhok, may paa, may kamay. Ganon din ang katawan ni Kristo. Alin ba yung tinutukoy ng mga sangkap? Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Ayan, naglagay ang Panginoon Diyos sa kanyang iglesia ng Diyos ng mga sangkap. Una-una, mga apostol. Diyan nga inilagay. Una-una, ang 12 apostol. Diyan din inilagay si Apostol Pablo. At nang magpakamatay si Judas Iscariote, ang inilagay na kahalili para kay Judas ay si San Matias. Basahin ninyo. Pero wala dyan ang ating pag-aaral. Ibig ko lang maunawaan natin, marami ang merong mga sangkap. Hindi marami sa bilang. Alam naman natin, kokonti ang pagliligtas ng Diyos. Hindi paramihan ng membro. Hindi po, Bagaman ibig ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas at walang matapon sa impyerno, pero matitigas ang puso ng mga tao. Mga kapatid at mga magulang, ang pinag-aaralan natin dito, iisa ang katawan. Ang katawan, hindi yung tinatawag na katawang literal, kung hindi spiritual. Bakit spiritual? Ito po ang katipunan ng pinagsama-samang mga tao. Ang katawan, maraming sangkap. Kung paanong ang literal na katawan, may mata, may buhok, may tenga, may kamay, gayon din ang iglesia na kanyang katawan. Maraming sangkap. Bakit? Una-una inilagay dito ang mga apostol, 12:28, unang Korinto, at ang mga propeta, at ang mga guro. Yan, mga guro. Mga kapatid. Mga wika nga, mga membro ng iglesia na tinuruan ng Diyos at katulad ng inyong lingkod. Ako'y guro lamang dito, isang hamak na kasangkapan na tagabasa lang, mga kapatid. At saka mga himala, naririto ang mga kapangyarihan ng Diyos. Hindi milagro, nakamukha ng milagro ng itinuturo ng ibang relihiyon, lalo na nga ng simbahang Katoliko, na ang wika nga ng Pasyon Kandaba, lalong dakila ang sala ng mga anak ni Eva, anaki ang idolatria, kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ang pagmimilagro nitong mga Diyos-Diyosa ng simbahang Katoliko, ang wika sa Pasyon. Ang pagmimilagro, tinutulungan ng mga demonyo, nauupot, nangangabayo, sukat pang ipagbabando, sila daw ang Kristiyanong totoo. Basahin ninyo ang Pasyon. Kinakanta ninyo Huwag ninyong kantahin, basahin ninyo. Makikita ninyo ang ginagawa ninyo sa simbahang Katoliko, yung pagsamba ninyo kay Birhen Maria, yung mga milagro, umiiyak daw ng dugo, umiiyak daw ng kung ano, pati punong kahoy, sinasamba ninyo, sinasabi ninyong nagmimilagro, kahit ano, sinasamba, kahit ano, ipinangangalanda ka ninyo, pati anino, ni Birhen Maria, kung ano man ang makitang may hawig ng santo ninyo, ginagawa ninyong banal, dakila, at anting-anting yung mga bagay na yan. Yan ay malaking kasalanan. Kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos ninyo, mga magulang. Sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po ganyan. Ang mga himala, ipinakikilala lamang ang kapangyarihan ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, na hindi maipaliwanag ng mga tao. Ito namang simbahang Katoliko at maraming mga reliyon, gumagawa ng mga bagay na yan, mga bateryang, mga wika nga, iskam yan, puro kalokohan yan, para bumili kayo ng mga larawan, para bumili kayo ng mga krus, para bumili kayo ng mga kandila, para bumili kayo ng mga kung ano-anong parapernalya na pagkakakwartahan. Tama ang sabi ng mga apostol, sa mga pakunwaring salita, ipangangalakal kayo o kakalakalin kayo, will make merchandise of you or will commercialize you. Mga magulang at mga kapatid, sa iglesia inilagay ang mga
kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika at sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inilagay tayong mga magkakapatid. Kaya nga ang katawan, bagaman iisa, maraming sangkap. Bakit? Dito narito ang mga tao, ang mga banal na tinawag ng Diyos upang magpakabanal. 1:1 ng Korinto hanggang 2 sa mga pinapagiging banal sa huling araw. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Ano pang mga katunayan na may iba't ibang sangkap ang Iglesia? 4:11 ng Efeso. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Para ano? Sa ikasasakdal ng katawan, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan. At 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa sama-samang mga sangkap niya. Tayo, sa huling araw na ito, tayo na tinawag magmula sa pagiging Katoliko, tinawag sa Iglesia ni Manalo, tinawag sa Protestantismo, ang iba sa atin, mga Muslim, ang iba sa atin ay mga Hindu, ang iba sa atin kung ano-anong relihiyon, mga magulang at mga kapatid ang kinaaniban, tinawag tayo. At inilagay tayo sa kanyang katawan. Kayo ang katawan ni Kristo. At bawat isa, sama-samang mga sangkap niya, na nakatayo. Saan? Ang ating mga kaluluwa, nakatayo. Saan? Sa kinatatayuan ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga unang banal, sa pangulong bato, sa panunok, ang presidente ng Iglesia, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga huling katanungan po natin, papaano ang isang tao matatayo sa Panginoong Hesukristo na siyang pangulong bato na kinatatayuan ng Iglesia? Ayan. Paano kapatid na Cirilo ako matatayo at makatitiyak ng aking kaligtasan? Yan, napakagandang tanong yan. Mga magulang at mga kapatid, ano ang isasagot ni kapatid na Cirilo? Hindi po ako ang sasagot. Ang ating Panginoon, sa San Mateo 7:24, ganito po ang sinasabi. Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, makinig po tayo, ang bawat dumirinig, nakikinig, nino, o ng ng akin. Sino ang nagsasalita? Si kapatid na Cirilo ba? Hindi. Binabasa ko lang. Ang alin? Mateo 7:24. Ang bawat dumirinig ng aking mga salita, Panginoong Hesukristo nagsasalita. Pag dinirinig natin ang kanyang mga salitang ito at ginaganap, sinusundan, mahirap bang unawain yan? Ang bawat nakikinig ng mga salita ni Kristo at sinusunod, matutulad sa isang taong matalino. Bakit? Itinayo ang kanyang bahay. Ano ba yung bahay? Kaluluwa. Itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ayan po. Sa English, built his house upon a rock. Ayan, malaking bato sa English. Kaya nga ang nakikinig ng salita ni Kristo at sinusunod, tulad sa tao nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng malaking bato, at ang taong yun ay matalino. Bakit? Yung bahay itinayo sa malaking bato. Ano ba? Pag nakatayo ang bahay sa malaking bato o yung kanyang kaluluwa. 7:25, at lumagpak ang ulan. Bumaha. Ayan. Dumating ang ondoy, dumating ang waning, dumating ang kung ano-anong mga malalakas na alon, pati tsunami, dumating. Lumagpak ang ulan at bumaha, umihip ang hangin, hinampas ang bahay na yon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng malaking bato. Napakaganda. Ang mga taong nagtatayo ng kanilang bahay o ng kanilang kaluluwa sa malaking bato, ano po ang malaking bato? Ang ating Panginoong Hesukristo. Paano po tayo matatayo sa Panginoong Hesukristong malaking bato? Kung makikinig tayo sa kanyang mga salita at kung ito'y sinusunod natin, matibay na matibay ang ating mga kaluluwa. Nakatayo sa malaking bato.
Tayo'y mga matatalinong mga tao. Bakit? Dumating ang malakas na hangin, humampas ang malalakas na alon, ang ulan, bumaha. Nananatiling nakatayo ang ating kaluluwa. Yung baha, yung ulan, yung hampas ng malalakas na hangin, yaon ang sari-saring pagsubok sa buhay. Katulad nga ng sinasabi ng Panginoon Hesukristo sa San Juan 16:33, sa sanglibutan marami kayong kapighatian. Hindi ba totoo yan? Sa sanglibutan tayo umiiyak, lumuluha. Tayo nagkakasakit. Tayo nawawala ng hanap buhay. Tayo ay namamatay. Ang mga mahal natin sa buhay napapalungi. Maraming kapighatian sa sanglibutan. Ngunit sa San Juan, ang wika ng Panginoong Hesukristo sa mga taong nagtayo ng kaluluwa sa kanyang ibabaw o sa kanyang mga aral at mga salita, mga magulang, dadaigin ko ang sanglibutan. San Juan 16:33. Sa sanglibutan, marami kayong kapighatian, pero huwag kayong magulumihana ng wika ng Panginoon. Nakatayo kayo sa akin, dadaigin ko ang lahat ng kapighatian ninyo. Ang ibig lang ipaliwanag. Yun namang mga nagtayo ng kanilang kaluluwa. Mga kapatid at mga magulang namin. Hindi sa Panginoong Hesukristo. Kamukha ng mga Katoliko. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Let us be practical naman. Kayo naman mga Katoliko, lagi kayo nagagalit kay kapatid na Cirilo. Kayo naman ng mga iglesia ni Manalo, gayon din kayo. Kayo na nagtayo ng inyong mga kaluluwa doon kay Apostol Pedro, matagal nang patay. Kayong mga iglesia na ang pananampalataya si Kristo'y tao, ang inyong sugo, ang inyong obispo, sugong anghel, matagal nang patay. Mga patay na mga tao, kaya natayuan ang inyong kaluluwa. Mga kapatid, ano naman ang ipinakikilala tungkol sa inyo? Mga magulang namin at mga kapatid. Ito naman po ang kahihinatnan ng mga tao na nagtayo ng kaluluwa, hindi sa Panginoon, kung hindi sa mga tao na matagal ng mga patay o kahit buhay pa. Ibinabaw nila yung kanilang pananampalataya sa aral utos ng mga tao. Sa sa Tito 1:14, na huwag kayong mga kinig sa mga utos aral ng mga Hudyo at mga aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. Bakit nga po wag nating dapat pakikinggan? Sa San Mateo, kung itutuloy natin ang pagbabasa, Mateo 7:27, mga magulang, ano po ang sinasabi? Basahin po natin. At ang bawat dumirinig, umpisahan po ninyo 7:26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Lumagpak ang ulan, bumaha, umihip ang mga hangin, hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Mga magulang at mga kapatid. Sa kabilang dako, yung mga tao naman na itinayo yung kanilang kaluluwa sa utos aral ng tao, nasinsay sa katotohanan, salit-saling sabi na yung mga superstisyon, yung mga milagro, yung mga himahimala, nakatayo sila sa papa sa Roma nila, unang papa si Pedro, Pedro ay matagal nang patay, hindi makapagliligtas, itinayo yung kanilang pananampalataya kay Birhen Maria, Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala, ina ka ng Diyos. Paano nagkaroon ng ina ang Diyos? Hali nga, sige, ako naman ang sagutin ninyo, kayong mga Katoliko. Meron bang ina ang Diyos? At paano naging nanay ni Jesus si Maria? Si Maria ginawa lang ng Diyos, ginawa lang ng Panginoong Hesukristo. Pwede ba yung gumawa? Maging anak ng ginawa? Abay, nasaan ang ating mga pag-iisip? Kaya, unawain ninyong sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, bakit hindi ninyo naiintindihan yan? Anong dahilan? Bakit hindi naiintindihan ng ibang mga tao? Napakadali pong unawain yan. Basahin natin, no? San Marcos 4:11 hanggang 12.
Bakit hindi naunawaan ng ibang iglesia ang katotohanan na itinuturo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ito po ang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Marcos. Dadapwat sa inyo, ang kausap po ang mga apostol. Yung mga apostol nasaan? Inilagay sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, 12:28 ng unang Korinto. Bahagi ng katawan ni Kristo ang mga apostol. Sa inyo, ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. At sa mga nasa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa talinghaga. Kaya naririnig, hindi naunawaan, nakikita, nababasa, hindi maintindihan. Itinalaga sila sa tinatawag na sumpa ng Diyos. Bakit? Matigas ang kanilang mga puso. Kaya hindi po ipinagkaloob ang pagkaunawa sa katotohanan ng mga susi ng langit para mabuksan sa tao, sapagkat matigas ang kanilang mga puso. Mas pinarangalan nila si Pedro, pinarangalan nila si Birhen Maria, tulad ng sinasabi sa 1:27 hanggang 28 ng Romanos. Bagaman nakikilala nila ang Diyos, hindi nila niluwalhati na tulad sa Diyos, kung hindi ang mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim, sapagkat ang katotohanan ng Diyos na hindi lumilipas, pinalitan nila ng mga larawan, ng mga tao, ng mga ibon at ng mga hayop na nagsisiusan. Sumamba kasi kayo sa mga Diyos-Diyusan. Ang tigas ng ulo ninyo eh. Hindi ninyo maalis ang inyong wika nga mga pananampalataya na hindi makapagliligtas. Kaya hindi ninyo maunawaan. Si Pedro, hindi bato na pinagtayuan ng iglesia. Si Pedro'y maliit na bato. Si Birhen Maria, patay na tutulog. At hindi siya kailanman naging ina ng Diyos. Kinasangkapan lang para lumabas sa kanya ang pagkakatawan tao ng Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang nagtatayo nga ng kanilang kaluluwa sa mga utos-aral ng mga tao, itutulad ko sa mga taong mangmang, lumagpak ang ulan, bumaha, ngumihip ang mga hangin, humampas ang mga alon sa kaluluwa nila, yung mga sigwadas ng buhay. Hindi madala nitong mga Katolikong ito o ng mga taong ito na nasa labas ng reliyon ng katotohanan o ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kakilakilabot ang kanilang pagkabagsak. Bakit? Sa mga hindi mananampalataya, 21:8 ng Apokalipsis, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Huling tanong po natin ay ito. Bakit naman kapatid na Cirilo, sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng mga salita ni Kristo, magkakaroon ang tao ng katibayan ng kanyang kaluluwa upang wag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Romanos 10:17, ganito po ang sinasabi. Kaya nga ang paniniwala o ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Ano ba pakikinggan natin? At ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga kapatid, hindi tayo kailangang makinig sa aral ng mga pare, ng mga papa sa Roma, ng mga sinulat, ng mga wika nga, ng mga pastor at obispo, ng mga protestante, o ng mga iglesia ng tao. Ang pagkakilala si Kristo'y tao. Hindi natin kailangan pakinggan yung mga salita at mga aral at mga turo ng mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letter, Doctor of Laws of God, kung ano-anong pinag-aralan sa mga universidad at mga kolehiyo. Ang karunungan po, hindi makukuha sa pag-aaral, sa paaralan ng mga tao, maging ang 12 apostol. Walang may Doctor of Divinity, Theosophy and Letter sa kanila. Puro magsasaka. Puro ordinaryong mga tao. Kaya huwag ninyong hamakin ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung ang napapakinggan lamang ninyo si kapatid na Cirilo, ako na ang pinakahamak, ako ang pinakamasama, alam ko yan. Pero, ang salita na lumalabas sa bibig ng inyong lingkod at binabasa mula sa mga banal na kasulatan, pawang utos at aral ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo.
mga magulang namin at mga kapatid. Kaya kailangan pakikinggan ang mga utos, aral ng Diyos. Bakit nga? Colosos 2:7, na kung ito'y ating mapakinggan, nangag-uugat at nangatatayo tayo kay Kristo at matitibay sa ating mga pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Sa pamamagitan ng pakikinig, magkakaroon tayo ng pagkakilala, pagkaunawa, pananampalataya. Mag-uugat ito, titibay ang ating kaluluwa. Kaya nga anong katunayan? Na ang mga unang mga banal na nakinig kay Kristo, tumanggap kay Kristo, nagpabautismo, naging lingkod ni Kristo at mga alagad ng ating Panginoon, talagang matitibay. Buksan natin ang aklat ng mga Gawa 5:29. Dadapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsasabi. Putulin ko muna. Ito po ang tagpo na ang mga saserdote ilang ulit nang ipinapalo sila Pedro at ang mga apostol sa siyudad ng Jerusalem, sa mga Sanhedrin, sapagkat sabi nila si Pedro at ang mga apostol ng Panginoon ginugulo ang Jerusalem ng mga aral tungkol kay Kristo. Minsan sila'y naipapalo at pinakawalan na ng makatapos na paluin. Nakita ng mga saserdote, nandun na naman sa mga glorieta, naroon na naman sa mga wikanga, sa mga buyukan ng mga tao, sa mga kalye, nagtuturo na naman ang pangalang Kristo. Kaya ang sabi ng mga alagad ng mga saserdote at ng mga saserdote, ang wika nila, ilang ulit na namin kayo'y pinagbilinan at ipinapalo, wag na kayong mangaral ng Kristo sa bansa, sa siyudad na ito ng Jerusalem. 5:29 aklat ng mga Gawa, ang pagpapatunay na nakatayo sila sa ating Panginoong Hesus. Dadapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago kami sumunod sa inyong mga tao. Susunod muna kami sa Diyos bago kami sumunod sa inyo. Kaya nga ang inyong kapatid na si Rilo, alam ko maraming galit sa akin. At alam ko yan, maging mga kamag-anak ko galit sa akin, mga mahal ko sa buhay. Ano sa akin? Yan bang mga kamag-anak ko na yan bang magliligtas ng aking kaluluwa? Hindi. Sila ba ang magbibigay sa akin ng buhay na walang hanga? Hindi! Yung mga galit sa akin, mga wika nga Kaya nagagalit sa akin, pag binabasa ko ang mga salita ng Panginoong Jesucristo, naliliwanagan sila na yung ginagawa nila mali. Na yung pagsamba kay Birhen Maria, mali. Na yung mga milagro na ginagawa ng mga demonyo, mali. Kaya galit sila sa akin. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Mga kapatid, ano ngayon sa akin? At talagang meron akong kamag-anak na ng aking pinangangaralan ang sagot sa akin, sino kang magtuturo sa akin? Sino kang mangangaral sa akin? Kasi po, ang nakita kay kapatid na si Rilo na inyong hamak na alipin na tagabasa, high school graduate lang ako at ako'y mahirap na tao. Wala akong kapangyarihan. Hindi naman ako leader ng politiko. Hindi naman ako, ma-influensyan tao, simpleng tao. Mahirap. Naghahangad lang ako na ang aking bibig na ito'y maging isang kasangkapan ng Panginoong Hesus para sa bibig na ito, pag binabasa ko sa inyo, inilalagay sa CD-ROM, pinadadala ko sa inyo ng libre. Katulad ng sinasabi ni Pablo, mga magulang at mga kapatid, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa katawan ni Kristo na siyang iglesia, na sa pamamagitan nga ni Pablo, nakakarating sa lahat sa atin sa huling araw na ito, ang tinatawag na mga salita ng Diyos. Kapag binabasa ni kapatid na si Rilo ninyo, ang matandang tipan, ang bagong tipan, ang mga salita ni Pablo, mga pangaral ng Panginoon na ipinasulat sa mga apostol, nagagalak ako. Nagiging maliit na kasangkapan ang inyong lingkod bago man lang ako mamatay. Ang bibig na ito maging isang mabuting kasangkapan upang
sa lahat, kumbaga maaari ng mga tao, dumating ang mga katotohanan na libre, walang bayad. Tinanggap ko ng walang bayad. Ipinangangaral namin na walang bayad. Ang wika ng mga apostol. San Mateo 16:13. Huling-huling talata na aking babasahin. Isa pa sa dahilan kung bakit dumating ang talata sa 16:18 na ikaw ay Pedro, mga magulang, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Paano tinitiyak sa atin na hindi nga kay Pedro itinayo ang kanyang iglesia kung hindi sa ating Panginoong Hesukristo? Para maliwanagan ng lahat ito, buksan natin ang San Mateo uli. Itaas natin sa 16:13 muna. Bago po dumating sa 16:18, San Mateo, yung talatang itatayo ko ang aking iglesia, merong tagpo na nangyari. Sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa 12 alagad, magsiparoon kayo sa mga lalawigan ng Jerusalem, Kanugnog Bayan, pero huwag kayong lalabas ng Israel o ng Huda. Huwag kayong pupunta sa dako ng Samaria. Sa 12 angkan muna na nasa Israel, hahanapin ninyo ang aking mga tupa. At sila nga po ay nagsiparoon at nagsipangaral, at sinabi ng Panginoon, magkikita tayo sa wika nga sa isang dako sa Jerusalem. At nang sila nga po ay magkita-kita na, halimbawa tulad sa City Hall, magkikita-kita tayo sa City Hall pagkatapos na magsipangaral kayo sa mga lalawigan na sinabi kong paroonan ninyo. Kaya nga, nang dumating ang tregwas na panahon, nagkita-kita sila. Ito po, makinig tayo mabuti. San Mateo 16:13. Sinabi ng Panginoon na sila'y magkikita-kita sa Cesarea ni Filipo. Kumbaga po sa atin, yan ay parang barangay house, townhouse, yung parang opisina ng gobyerno. Ano nga nangyari? 16:13. Eto na. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng tao kung sino ang tao o kung sino ang anak ng tao? Ano baga ang sinasabi ng mga tao, ang ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo sa 12, doon sa pinuntahan ninyong mga probinsya at mga syudad, na pinagbilinan kong ipangaral ninyo ang Kristo. At nang magkita-kita sila, ano ba ang sabi ng mga tao sa inyo, sa mga pinangaralan ninyo, kung sino ang anak ng tao? Tinutukoy ang Kristo. At kanilang sinabi, anang ilan, ikaw raw si Juan Bautista. Ang sabi ng ilan, ikaw raw si Elias. At ang iba, ikaw raw si Jeremias o isa sa mga propeta. At kanyang sinabi sa kanila, dadapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ayan. Nang sinabi ng Panginoong Hesukristo, magkita-kita tayo sa Cesarea ni Filipo pagkatapos ninyong mangaral sa mga kanugnog na mga bayan ng Israel. At nang magkita-kita sila, ano ba ang sinasabi ng mga tao na pinangaralan ninyo tungkol sa kung sino ang anak ng tao? Ang sabi ng ilan, ikaw daw si Juan Bautista. Ang sabi ng ilan, ikaw daw si Elias. Ang sabi ng ilan, ikaw daw si Jeremias o isa sa mga propeta. At sinabi naman ni Kristo sa kanila, dadapwat ang sabi ninyo. Ano ang sabi ninyo? Dadapwat ano naman ang sinabi ninyo, ang isinagot ninyo kung sino ako? 16:16 ng San Mateo. Ito po. At sumagot si Pedro at sinabi kay Kristo. Ito ang pagkakilala ng mga apostol. Una na nga ni Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. 16:17. At sumagot si Jesus. At sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas. Mapalad ka, Simon. Mapalad ka, Cephas, Pedro, anak ni Juan. Bakit mapalad? Sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo,
ng iyong pagkatao. Ang ibig sabihin, ang nagpakilala nito sa iyo, kung hindi ng aking Ama na nasa langit. Ayan po. Mapalad kang nakilala mo ako. Hindi dahil sa ikaw ay Pedro, hindi dahil sa ikaw ay maliit na bato, hindi dahil sa ikaw Simon Barjonas ay matalino, hindi ng iyong laman at ng iyong dugo nakilala mo ako, kung hindi ipinakilala ako sa iyo, sa inyo ng Ama na nasa langit. At nang makilala ninyo ako, sa tagpong ito, ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? At nang nakilala nila ang Kristo kung sino siya, 16:18, ito na. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng malaking batong ito, and upon this rock, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan po. Ito po ang katotohanan. Meron pong nakilala sila. Nakilala nila ang Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ang malaking bato sa panulok, ang malaking bato na ang wika ng propetang si David, mga magulang, ang Panginoon, ang aking malaking bato, ang aking kanlungan, ang aking kaligtasan, ang sungay ng aking tinatawag na kaligtasan. Walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo na nakilala ni Pedro at ng mga apostol, at sa ibabaw ng malaking batong ito. Hindi po kay Pedro. May nakilala. Tandaan ninyo, sa nakilala nila, doon itinayo. Nabuksan ang mata ng kanilang mga puso, yung malaking bato na pagtatayuan ng iglesia. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo na malaking bato, kaligtasan ng kaluluwa ng mga propeta, tulad po ng propetang si David. Napakaganda po ng ating naunawaan sa ikasyam na bahaging ito ng ating pag-aaral. Sa ating Panginoong Jesucristo na ipinakikilala ng Diyos Ama, kay Pedro itinayo ang iglesia. Hindi po sa tulad ng paniniwala ng ibang relihiyon. Hindi po kay Pedro. Hindi kay Pedro. Lalong hindi po sa mga obispong mga tao na nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Lalong hindi sa mga papa na nagsasabing kahalili ng Diyos. Hindi po. Kailanman hindi dapat palitan. Hindi maaaring palitan ng Panginoon Diyos. Hindi po namatay ang Diyos. Hindi. Sa Kanya lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang mga aral nawang ito, ang mapasapuso at isipan ng lahat ng mga nagsipakinig sa dakilang araw na ito. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga kapayapaan, sa buhay, kagalingan at kalakasan. Salamat po sa mga aral mo. Ipinaliwanag mo po sa amin, binasa ng iyong hamak na lingkod mula sa mga banal na kasulatan. Sana Ama, langkapan mo po ng bis at kapangyarihan, wag lamang sa mga nakinig. Sana tumagos ito hanggang sa lahat ng kani-kanilang mga asawa, mga anak, mga mahal sa buhay. At ito po ang magbunga ng lalong maraming mga gawang kabanalan. At dito po kaming lahat ay magkasama-sama, Ama, at maging karapat dapat kami na sa ikalawang pagparito mo po, tipunin mo kami sa iyong nag-iisang kakawan o sa iyong iglesia. At sa aming lahat, loobin mo po, Ama, matupad ang ipinangangako mo pong kung kami magtitiis hanggang aming mga kamatayan. Pagkakalooban mo kami ng buhay na walang hanggan. Bago po kami maghiwa-hiwalay, Ama, ipatanggap mo pong muli sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang iyong banal na basbas at bendisyon. Sa pagkasangkapan mo po sa iyong hamak, wala mong kakabu-kabuluhang alipin. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan
gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating lahat na mga magkakapatid sa araw at sa oras na ito, hanggang sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, hanggang sa loob at labas ng ating mga tahanan, sa lahat ng ating mga kaibigan, higit na nga sa kanila na nagsisipakinig sa araw at oras na ito. Ito nawa ang kanyang ibasbas at ebendisyon, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na pag-aaral po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.